Okay, hello everyone. Welcome to 211 Ministries. At ngayon, meron tayong bagong gagawin. So ito yung gagawin natin. Madalas nakakapagod yung simbawi. Nakakapagod yung traditions, rituals. Mahalaga yung, sa akin lang napansin ko, ang bilis ng growth kapag naririnig mo talaga si God. Our God is a communicating God that since the beginning of time, from the Garden of Eden, He was talking. So ganito yung gagawin natin. Marami tayong gustong marinig kay God, pero hindi naman tayong tatanong. Kung mayroon kang tanong, at least 2 questions right now. Pakisulat sa notes mo or dyan sa iyong cellphone. Okay, i-silent lang muna natin ang cellphone natin para at least paggamit natin ng notes. Ask your question kay God. Pakitanong kay God kung anong gusto mong marinig sa kay God, anong gusto mo. Meron ba mga confusing things sa iyo? Tinatanong mo bakit bilog ang earth? Sige, tanong mo lang. Ask your crazy question at yung confusing sa iyo. Kaya lang, ito lang request ko, maging sa ating mga viewers sa Facebook, pakisulat po sa baba, kung ngayon katulad ngayon ay September 8, 2024, kung anong oras sinagot ni God. Kung sinagot ka ni God ng 3:25 PM ngayon, yung question mo, kasi kung si God buhay, dapat expectant tayo na every time na tinuturo ang salita ng Diyos, dapat expectant ka na magsasalita siya sa atin. At pakilagay mo lang dyan, please, God's gentle whisper. Yan. Our God is a gentle God. Yan yung sa King James Version, yung tinatawag na still small voice. Okay? Meron ba kayong question? Isulat nyo na ngayon na parang pag-uwi ninyo, alam ninyo hindi lang si Pastor Dennis ang narinig ninyo, kundi narinig ninyo si God at Lord, nag-usap tayo nito. Ang reason kung bakit ako nagpapastor, dahil may encounter ako kay God. So yan, pakisulat at least anong date sa inyo ng mga nasa Facebook page. Kung anong araw niyo ito napanood, pakisulat po ninyo sa comment down below para at least makapag-rejoice kami kasama ninyo. Na alam namin nakapaglingkod kami at God is talking to us. Remember, the Holy Spirit is in the midst of us at gusto niya magsalita kung gusto mo siyang mapakinggan. Okay? So tuloy na tayo. Pakisulat. Meron ba kayong question? At least kahit isa man lang. Kung wala kang maisip na question, Lord, ito bang taon na ito makakapag-asawa na ba ako? Lord, bakit bilog ang buwan? Okay? So itanong mo lang. Na hindi ko alam kung anong tanong, wag mo sasabihin sa akin ang tanong mo kasi hindi ko rin naman masasagot yan. Ituturo ko lang sa inyong salita ng Diyos. And every time na tinuturo ang salita ng Diyos, sabi sa Bible, faith comes from hearing and hearing by the message of Christ. So God bless you sa inyong mga questions. If God will talk to you, bahala ka na sa gagawin mo, sa narinig mo kay God. Okay? Let's go. Nasa second series tayo ngayon ng ating bold gentleness at marami ang medyo nagulat sa tanong na yan. Bakit bold gentleness? Mahirap pagsamahin yan. Pero ang katotohanan nga, sabi ko nga sa inyo, na ang pagiging gentle ay ina-account nila sa pagiging weak. Masyado kang mahina. Katulad yan. Lalo ngayon na maraming problema. Marami kayong maririnig ngayon. Kahapon may nasakyan akong jeep. Ang kanta, puro kantang bigo. Yung may problema si Mister, iniwanan ni Mrs., si Mrs., yung kanyang jowa. So, tingnan natin, ngayon magiging gentle ka pa ba sa yung asawa kung ikaw ay niloko? So, this is the time. God is God, God is good. Gawin natin ang pinapagawa ni God at makita mo may balik yan. So, ang gentleness ay hindi weakness. Ayon sa marami, weakness yan, especially sa mga ayaw maniwala kay Jesus Christ. So, hindi weakness yan. Sabi ko nga sa inyo last week, na sa lahat ng fruit of the Holy Spirit, ito ang napaka-powerful, which is, nilapitan ako ni Nikki. Nikki, gamitin ko yung question mo last week. Nilapitan ako na Nikki last week. Sabi niya, di ba, Pastor, the greatest among this gift is love. Tama, pinaka-great ang love. Kasi ang love, kahit na natutulog ka, andyan pa rin ang love. Lahat ng giftings nag-cease, pero ang love tuloy-tuloy. Pero ang most powerful, itong gentleness. Kaya be bold with your gentleness. Kayo mga lalaki, nagpapakabait at gentle sa inyong asawa, sa inyong bahay, ang tawag nila, Andres. Weak. Ang iba kayo naman mga babae, masyado kang inaapi, masyado kang nagsasubmit ka pa dyan sa asawa mo. You are weak. Okay. Sabihin ko sa inyo, mas powerful pa rin ang gentleness. O, ito sampulan ko kayo.
Ang reason kung bakit kailangan natin maging gentle, kasi in the kingdom principles, ang sa kingdom of God, ang mga laws niya, napaka-powerful. All you have to do is just to apply it to your life. Okay, why bold? Tingnan nyo to. Sabi sa Proverbs chapter 25 verse 15, through patience a ruler can be persuaded, and a gentle tongue can, gusto nyo magbasag ng buto na hindi violente? Be gentle. Kita nyo, mas powerful ito. Hindi ka pa nakulong. At paano nangyari yan? Sasabihin ko sa iyo ang reason kung bakit ako nag-serve kay God, bakit ako nabago sa aking mga bisyo, sa aking kalokohan, because of His gentleness. Kaya makita mo, can break a bone. Pwede ba yan? Yan ang sabi sa Bible, hindi naman sinungaling ang Bible. Kaya the more that you are gentle, wala ka pang kasong haharapin. Kita mo, bakit siya nagpa-orthopedic? Kinausap ng gentle ni Jonathan. Ano nangyari? Bali. Yan, kita mo. Kung mga bangga-bangga lang naman dyan, makita nyo, iba talaga ang Bible. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, pakinggan nyo si God kasi mas powerful. Kaya nga, from now on, I encourage you to be bold with your gentleness. Okay? Ang verse na gagamitin natin dyan, katulad pa rin ng ginagamit natin sa ating series, Galatians 5:22-23, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, at dapat ganito, gentleness. Tama ba, Joey? Gentleness. And self-control. Against such things, there is no law. Okay, wala nang batas. Wala kang atraso, wala kang problema sa traffic light, wala kang problema sa lipunan dahil sinunod mo ang batas ni God. Ano ibig sabihin ng gentleness? Other word for gentle is meek. Meekness. Yan. Diyan namin kinuha ang pangalan ni Mika. Ginilagyan lang namin ang meek ng gender, Mika. Siguro sa iyo rin, Miko. Nilagyan din ang gender ni daddy mo. The quality of being kind and careful. So dapat i-redeem natin ang name natin, Mika. Tender or mild-mannered. Nakatakot. Mild-mannered. Ibig sabihin, controlled behavior. Ang ating mga pag-uugali, kontrolado, gentle. Okay? So, klaro naman yan. Kaya ini-encourage ko kayo, kung gusto nyo ng power, yan. Power talaga yan. Gentleness. So, balikan natin ang purpose natin. Ang purpose natin is to understand that the fruit of gentleness is not weakness, but strength. Kaya mo magbumali ng buto. Mahilig tayo makipagrambulan, makipag-away. Ito na ang gamitin mo, gentleness. Kaya nga, yung point number 1 natin last week ay a strong hand with the soft touch. Yan na yung ating point number 1. At ang point number 2 natin ngayon, courage without violence. Nakakabali ka ng buto. Then, strength without harshness and love without anger. The virtue of doing good with the least possible harm to others, weaknesses, and limitations. Tayo may mga limitations din tayo, may mga weaknesses. Gusto natin intindihin tayo, maging gentle sila, pero tayo ayaw natin maging gentle sa kanila. Kukupad-kupad. So, kaya nga, consider mo, do to others what you would like others to do unto you. Balikan natin ang ating outline for the whole month. Jesus' strong hand with his soft touch last week. And today, Jesus' courage without violence. Tapang-tapang ni Jesus, pero walang violence. Jesus' strength without harshness, Jesus' love without anger, and Jesus on doing good with the least possible harm. Okay. Series number 2, Jesus' courage without violence. So kung tatapangan mo rin lang naman sarili mo, yung hindi ka mahahabla sa kaso. Yung dinala na sa orthopedic yung mga tao, bali-bali ng buto, JR, wala man lang may habla sa'yo. Ba't nabalian yan? Napaka-gentle kasi niya. So bali-bali ang buto ngayon ni Nikki, binalihan ko. So, pagiging gentle. So, kaya mas maganda, wala kang kaso, wala kang gagastusin, andun na sila sa ano. So, kung paano man nangyayari yan, at totoong nangyayari, lalambo talaga ang puso mo sa gentleness ni Jesus. Tingnan natin. Pinag-uusapan natin, ba't puro Jesus yan? Kasi siya nga, ang goal natin is Christ-likeness. Kung anong sabi ni Jesus, yun ang gagawin natin. Rather na ipaliwanag mo pa, panoorin mo na lang si Jesus. Ayan na yan eh. So, gentleness, Jesus' strategy in winning the restoration of His kingdom and lost creations. Tayo nawala tayo, naligaw tayo dahil sa kalokohan, kasalanan, pero na-restore tayo because of gentleness. Okay? So, dandahan natin yan. Number 1, Jesus, the courageous Lamb. Bagay ba yan? Yung maamo, matapang na maamo. Yan yung naiintindihan ko sa pag-aaral ko. So,
Napaka-courageous nito. Pero makikita nyo, panalo si Jesus sa pagiging courageous na lamb. Now, nasaan ang gentleness yan? Ayan o yung lamb, kasi ang lamb ay baby. Yung lamb kasi baby yan na tupa, walang kalaban-laban. At magugulat kayo, ang tupas, ang nag-iisang animal na walang pangkagat, walang sungay, hindi marunong tumadyak. Wala lahat. So, tingnan natin ito. Bakit ito pinangalan kay Jesus Christ? Sa John 1:29, the next day, John saw Jesus coming toward him and said, "Look, the Lamb of God who takes away the sins of the world." Nagawa ba ni Jesus Christ yun? Ito yung pinambawi niya. Simple lang ang paraan niya. Dito siya sa kabila. Huwag mo tatapatan si Satan. Ano, matapang ka? Sige, tapangan. Wala eh. Marami na nagkamatay-matay na yan. Sige, lahat, mag-gather mo na lahat ng kanyon at mga baril. Pero si Jesus, the winner, ang ginamit niya ay gentleness. So, best strategy of Jesus is bold gentleness until his death, but perfect way to his victory. At ang panalo ni Jesus, kasama tayo dyan. Okay. Na bakit lamb ang pinanlaban ni God dito sa pagbawi niya sa kay Satan ng authority? Bakit hindi lion? Bakit hindi T-Rex? Di ba tayo kapag bimili ka, anong gusto mong matapang na animal? Hanap agad tayo, eagle. Ganyan, kita sa probinsya, ganyan, eagle agad yan sila eh. Lion, ano pa? Langgam. Grabe mga gatyon. Pero si Jesus, lamb. Makita mo yung reasoning kung ilalagay mo sa logic, wala talagang panama, pero makita nyo yung istorya ngayon, may nangyayari panalo si Jesus Christ. He won, kaya nga naibalik sa atin ang kingdom, authority, dahil dyan, binalik sa church. Okay? Number 2, Jesus the gentle warrior. Hindi ko na patatagalin yun, dito kasi tayo mag-stay ng kaunti. So, Jesus the gentle warrior. So, napaka-gentle nitong. Paano kaya yan? Nakasakay ka sa bayo? Hindi si Jesus Christ kasi warrior na nakasakay sa kabayo or may kanyon or merong F-150 na kailangan yung. So, si Jesus talaga napaka-gentle na warrior. Talagang panalo. Kung gusto manalo, dumikit ka na rito kaya maganda itong strategy. Itong pinakamahirap kung bakit mahirap manalo sa away ng sasabayan mo. Ang pagsasalita mo lang ang nasabi mo, hindi mo na ibabalik at hindi na rin nila makakalimutan. Kaya better kahit minura ka, sagutin mo lang ng gentle, siya ngayon ang guilty. Every time nakita ka, wala ka namang sinabi, siyang may sinabi. Hindi pa nagtama ng kamaon ninyo. So, Jesus won the battle without violence, beginning from his disciple traitor, si Judas, to his persecuting enemies. So may pag-uusapan tayong dalawang example sa Bible, paano niya napanalunan ito at anong ginawa niya. Kasi kadalasan, may mga tao na talagang galit na galit, gusto talagang magwala. So anong nangyari? Sila una na stroke at namatay. At siguro may maganda akong example maging in leading the nation. Kapag tapang ang ating gawin, sabihin na natin, si Hitler. Alam naman natin, marami siyang napapatay, gusto niya sakupin, sina Alexander the Great, si Pol Pot, kailan niya si Pol Pot? Ang Prime Minister ng Cambodia na si ang creator ng, anong tawag nun? Yung puro skull? Yung land of the skull, ang tawag nun? Killing fields. Okay. Lahat ng tatalino sa akin, patay. Kaya yung mga tao sa Cambodia takot eh. Kumusta si Pol Pot? Isipin mo, isang university, pinapatay niya lahat yun kasi tatalino, malalagpas na siya, pero siya namatay sa kubo. Ang point sa pinag-uusapan natin, kahit gaano mo katapang, may end ang lahat. Kung gusto mo, meron kang legacy sa ginagawa mo, yung matino na. Gayahin na natin kung sino yung may magandang legacy, si Jesus Christ. So simulan natin ang pagiging gentle warrior ni Jesus. Judas' true faith manifested. Ano kaya itong, ikaw ba talaga? Di ba ganyan tayo lagi? Sino gumawa nito? Dito, tingnan mo ang style ni Jesus. Ang gentle approach ni Jesus kay Judas. Tanda natin, si Judas ay handpicked ni Jesus. He called his 12 disciples to him and gave them authority to drive out evil spirits and to heal every disease and sickness. Gusto ko lang banggitin sa inyo na si Judas, may mga nakita ako mga arguments nito na ang karamihan, mas naniniwala sila si Judas, nagpagaling din. Nag-cast out din ng demons. May authority siya kasi binigyan siya ni Jesus. Handpicked siya, pinili siya, chosen siya.
So, ibig sabihin, nagpagaling din siya. Kailangan problema nga talaga, nasa atin pa din. Nakita ko, ang dami ko napansin itong lesson na ito, itong series number 2 na ito, maging ako marami ako na-refresh ako sa mga verses na pinag-aaralan natin. So, Simon the Zealot and Judas Iscariot who betrayed him. Ito isa sa pinili ni Jesus. Minention pa talaga ang pangalan. So, at hindi lang siya na-mention ang pangalan, among the 12 disciples, siya ang treasurer. Siya ang may hawak ng phylactery, yung lalagyan ng pera. Phylactery tawag nun eh. Yung nakalagay dito sa tabi. At ngayon, sabi sa King James, he was pilfering. Nangungupit ng paunti-unti. Yun ang naging isang weakness ni Judas. Pero hindi sinabi sa kanya ni Jesus. Nabanggit lang sa verse. Now, the Son of Man, nung sa time na nasa, Last Supper na, nasa upper room na sila, the Son of Man will go just as it is written about him. But woe to that man, sabi ni Jesus, who betrays the Son of Man. It would be better for him if he had not been born. Buti na lang sana kung hindi na lang siya ipinanganak. Pero grabe talaga ito. So binanggit na ni Jesus Christ. Okay. Then Judas, the one who would betray him, said, sigurado ako, Lord, hindi ako yan. Galing. Hindi ako yan, Rabbi. Surely not I, Rabbi. Jesus answered, yes. Ito napaka-gentle. Yes, it is you. Ngayon, habang inaaral ko lang ito, meron lang akong gustong makita nyo rin na pinakita ni God sa akin habang inaaral ko. Nakita ko rito na nagsinungaling ba si Jesus Christ nung sinabi niya, Lord, hindi ako nagkakanulo sa iyo, ha? Hindi ako magbibetray sa iyo. Alam niyo, tama si Judas. Tama si Judas. Hindi niya sinabi pa, hindi niya pa binenta si Jesus dito. Surely, Lord, not I. Hindi ako. May point si Judas, pero sinabi na ni Jesus, ang vision ni Jesus, alam niya. So may wisdom ako na napulot na please, paalala sa inyo. Hindi nagsinungaling si Jesus, pero may hint si Jesus na ikaw ang magbibetray sa akin. Bakit niya nasabi ni Jesus? Kasi nga, si Judas ay paunti-unti ng paunti-unti na siyang naglalaro sa kasalanan. So ito yung way para si Satan makapag-work sa buhay natin. Kaya ngayon sinabi niya, first the kingdom of God and His righteousness, get right. Huwag mong i-allow si Satan na magkaroon ng entry point sa buhay mo. Kasi makita mo, hindi mo kailangan, katulad yan, marami tayong makilalang ilang mga leaders ng church, ilang mga kapatiran natin na wala na ngayon, pero ang ginagawa lang nila, papitik-pitik ng kasalanan. Pero iyon ang entry point mo na later on mawawala ka rin sa ministry. Kaya ito yung sasabihin ko sa inyo, maging sa ating mga viewers, kapag ikaw ay naglalaro sa kasalanan, hindi ka rin tatagal sa ministry at sa presence ni God. Sabi ni Judas, agree ako kay Judas, hindi ako yan, Lord. Kaya lang, merong place si Satan para siya lapitan. Okay? Kaya kapag may warning na si God sa iyo, may word na si Lord sa iyo, itigil mo na. Kasi later on, lalabas yan, kahihiyan mo rin yan. At hindi mo kakayanin ang guilt pag nagpatuloy ka. As soon as Judas took the bread, sabi ni God, sabi ni Jesus, ang isasawsaw ko yung tinapay at ibibigay ko sa special person. At iyon ang magbibetray sa akin. Binigay niya kay Judas at nung matanggap niya ang bread, sa atin dito sa kape, sinasawsaw tinapay. As soon as Judas took the bread, Satan entered into him. Ito na yung demonized na siya or demonization or na-possess na siya. Ngayon, pag dumating na ito, una, tinitempt ka lang, papitik-pitik ka lang, dampot-dampot ng kasalanan, pero itong mabigat. Dahil binigyan mo ng avenue si Satan to enter into your life, ayan, pumasok na. At hindi mo na siya makontrol. Once na nasa buhay mo na siya, this is controlling. Demon possession is controlling. What you are about to do quickly, sabi ni Jesus. Gawin mo na ng mabilis. Yan naman ang gusto mo eh. So makita mo yung free will natin. Kaya makita nyo, sa ngayon, kaya nga sabi ko sa inyo, hindi ako stricto na pastor. Kahit anong bantay ko sa inyo, anong bantay ko sa mga tupa, wala talaga. Pwedeng itago yan kasi hindi naman tayo, kaya nga hindi ako naniniwala sa monks. Nasabi nila hindi sila nagkakasala. Ang kasalanan dito, sa mind nagsisimula. Hindi yung naandun ka sa world or ginagawa mo. Dito pa lang nagkakasala. Di ba naalala nyo yung sabi ni Jesus? Ang tumingin na may pagnanasa sa babae, nagkumit ka ng adultery.
Adultery, ganun pa lang. So kahit ikulong ka sa baul, ikulong ka sa aparador, ang kasalanan dito nagmumula. Kaya stop doing that kasi pag pumasok na yan, ayan, nakita natin, ba't siya pumasok? Marami nagsasabi, di ako naniniwala sa demon possessed. Bahala ka, hindi ka naniniwala, baka siya nang nasa loob sa buhay mo. Now the betrayer had arranged a signal with them. Sabi na, binenta niya na, nakipag-agree na siya sa mga Pharisees. Ang unang hahalikan ko, siya na yun, siya ang arestuhin nyo. Ayan. So makita nyo, iba na si Judas. Ang laki ng pagbabago sa kanya. Pero naniniwala ako, hindi niya alam ito. Kaya lang nung pumasok si Satan, wala na siyang control sa sarili niya. Kaya nga may mga ganitong kaso, kailangan ng inner healing and deliverance. Kaya nga si Jesus Christ, nung bumaba rito, ang dala niya ay kingdom of God and followed by power demonstration. Because the kingdom of God cannot enter into your heart kapag may demon inside. Alala niyo Matthew 12:28, if I drive out demons by the Spirit of God, the kingdom of God will come upon you. So, Judas, who had betrayed him, saw that Jesus was condemned. Nung nakita niya na si Jesus na pinapako, pinapalo, he was seized with remorse. Ayan, nagsimula ng kanyang guilt. Narinig mo na, kinausap ka na, kaya lang pinagpatuloy mo, baka hindi mo kayanin ang guilt, and returned the 30 silver coins. Binalik din sa kanya, sana mayaman na siya niyan. To the chief priests and the elders. Ano nangyari? So Judas threw the money into the temple and left. Then he went away. Ayan, nag-suicide. Hindi niya kinaya. Saan nagsimula ito? Pilfering. Paumit-umit, pakunti-kunti, patingin-tingin sa alam mong temptation na magbibigay sa iyo magbibigay kay Satan ng entry point, lalo sa ating mga cellphone. Ay, paunti-unti lang naman ako. Pastor, rin ako nanonood talaga ng pornography. Ano lang, mga naka-two-piece. Later on, nag-grow yan. Hindi mo na ako tumitingin dyan. Pag ikaw na lang nakahawak ng yung mga bold, yung mga X-rated, or whatever, yan lagi ang number one na problema ngayon sa mga young people. At hindi lang sa young people, pati sa mga adults. Kaya marami nagkakagulo ang family life. So, ito lang ang sinasabi ko. Ano ang nag-manifest through gentleness ni Jesus? Si Judas. Lumabas ang katotohanan kung ano talaga ang kanyang faith. Pwede tayong sumusunod, pwede tayong nagsisimba, pwede tayong nagpipray kay God, pero ang faith talaga natin wala sa Kanya, andun sa ating personal government. Gentleness is not weakness, but has the power to break bones without violence. Hindi nakulong si Jesus, kaya lang pinako naman sa krus. Okay, now A, Judas through faith manifested. Dahil sa gentleness si Jesus haters believe. Galing, no? So, nangyayari pala yan. So, yung mga haters ni Jesus, yung mga nagpapatay sa Kanya, later on, I believe, naniniwala ako. Then, the Jews insisted, we have a law. May batas tayo. Lahat na nag-claim ng Son of God, Diyos siya, patayin. Nag-claim si Jesus Christ. Ngayon, ipinako siya sa krus. Yan ang reason kung bakit ipinako siya sa krus. When the centurion, nung siya ay nakapako na sa krus, at nakikita na sila ng centurion and those with him who were guarding Jesus, so the earthquake and all that had happened, they were terrified and exclaimed, surely, he was the Son of God. Sabi niyo hindi. Kaya nga pinapako ninyo eh. Sabi niyo hindi siya Son of God. Ngayon, aaminin nyo din pala na dito makita ang paraan ng Panginoon. Kahit ayaw mong maniwala, kahit gaano makatigas, kasama ako, ngayon naglilingkod na sa Kanya, truly, He is the Son of God. Truly, He is the Son of God. Ang encouragement ko lang sa bawat isa sa atin, maaaring may mga kaibigan tayo at kakilala na ayaw talaga maniwala kay Jesus. Isa lang ang aking encouragement sa bawat isa sa atin. Let the Holy Spirit speak and convict people and not us. Huwag ikaw magkukonvict kasi hindi mo trabaho yun. Just let the people taste the fruit of gentleness in you. Kasi ang fruit ay tinitikman, kinakain. Dapat matikman nila. Yung presence na yun, totoo nga. Kaya hindi ko ito tinuturo sa inyo para lang may maituro tayo ngayong Sunday, kundi ito ay nangyayari sa akin. At nangyayari, I encountered God na totoo nga, hindi nagkamali si God. And for our application questions, anong sagot ni Lord sa iyong tanong at anong oras niya ito sinagot? Right now. Anong oras sinulat niyo ba? Naisulat niyo ba kanina? Saang parte nito? Kasi nga, kapag kinausap ni si God, tinuturo ang Bible, nagsasalita siya. Ano ang sagot niya sa tanong mo? Truly, the Holy Spirit is here today
at this very point in time at narinig mo, may sinabi sa sayo. Pangalawa, anong action ng iyong faith? Dito sa series number 2, Jesus' courage without violence. Let's pray. Dakilang Panginoon, salamat. Tunay nga Panginoon na napakaganda ng iyong paraan. Hindi kami masasaktan sa aming mga paraan if we will do it the gentle way, the Jesus way. God, we honor you dahil ikaw mismo ang nag-sample. Example ka, Panginoon, nakita namin na ang betrayer mo nag-manifest, ang hindi totoo nag-manifest kung ano talaga ang laman ng kanilang puso. Ang iyong mga haters confess that they believe that you are the Son of God. And here at 211, we believe that as well. Panginoon, sa mga kasama namin na nanunood wherever they are, kasama ko dito sa worship center, I just pray, dear God, na ang napakinggan nila, masimulan nilang lagyan ng action. Dahil sabi mo, faith without action is dead. Thank you, God, for pushing us to be bold with our gentleness. Kasi ang pagiging gentle ngayon ay parang napakawalang kwenta na napaka-weak. But Lord, here you are, showing to us in the series number 2 that in boldness we can break bones. We can melt those hard-headed people. And we can change. You can change. And by your conviction, we will see the good things coming to us. God, we honor you. Napakabuti mo. Pagpalain mo, Lord, ang word na na-receive ng bawat isa sa amin at meron kami dyan. Kung sa anumang oras namin ito na-receive, alam namin you are present because you talk to us, God. Thank you, Lord. Purihin ka. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan natin si Lord.